16 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kakapay. Kaibigan, kabarangay, ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 1:30 na ng hapon. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at tumututok sa ating programa dito po sa 1116 DXAS, your community radio. Panibagong araw at pagkakataon na naman para tayo po ay makapagbigay ng mahahalagang impormasyon mula po sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at ng gobyerno. Muli, ngayong hapong ito ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Good afternoon sa lahat ng mga taga-syudad de Zamboanga, Buenos Dias at todo. Maayong buntag sa tanan, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Good afternoon po sa lahat ng ating mga nanay, tatay na nakatutok, nakikinig, nag-aabang sa ating mga programa dito sa Ahensya de Konsensya mula 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. At syempre, good morning. Good morning, kanina pa yun. Good afternoon, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Announcement lang po habang tayo po ay hinahanda natin ang ating mga dapat ihanda. Yung deadline po pala ng 2025 Annual Income Tax Return, dapat po ngayon po yung due date. Pero as of kanina ay may anunsyo po ginawa ang BIR at i-extend po nila ito ng hanggang May 15. So another 1 month, may chance po kayo para mag-file ng inyong income tax return. So sa mga hindi pa nakakapag-file, don't worry, meron pa kayo another 1 month, pero hopefully huwag nyo nahintayin mag-May 15 ulit, no? Para wala ng penalty. So, ayan, good afternoon sa lahat ng ating mga taxpayer. At syempre, ngayong hapong ito, makasama po natin muli ang ating pinakabagong partner dito sa ating programang Ahensya de Konsensya, ang National Police Commission 9 o NAPOLCOM 9. Tuwing first and third Wednesday of the month po, sila ang ating nakakasama dito sa ating programa. At i-welcome na po natin, no? Meron din po pala tayong guest, meron po tayong bisita. Oo. At bago po yan, i-introduce po sa atin later on ng ating bisita, ng ating partner ng ating bisita. I-welcome ko po muna ang ating acting Assistant Regional Director ng NAPOLCOM 9. Good afternoon, Attorney Alexis De Lima. Attorney, good afternoon. Welcome po. Ma'am Sara May, no? And of course, lahat ng nakikinig at nanonood ng programa natin ngayon, good afternoon. Buenos dias, mga Vivientes de Zamboanga and buong Zamboanga Peninsula. And in fact, lahat ng mga nakikinig or nanonood sa atin ngayon, even outside the country, dahil may live streaming tayo dyan sa Facebook. Yes. Now, nabanggit nyo nga po, meron tayong bisita. Actually, hindi po siya bisita lang. Siya familiar po siya. Opo, siya po yung regional director natin. Opo. Siya po yung regional director ng NAPOLCOM Regional Office 9, si Attorney Pablito Abad Jr. Sir, good afternoon po and welcome po dito sa programa natin. Good afternoon po, no? Good afternoon po sa Ahensya de Konsensya dito sa Zamboanga City po. Tapos sa lahat ng mga nakikinig at
sa lahat ng dako sa Zamboanga Peninsula, sa ibang region, sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo, no? Na nakikinig po at naabot po ng broadcast po ng Ahensya de Conciencia. Magandang hapon po sa ating lahat. Yes, good afternoon po, RD. Actually, si RD, nabanggit ko na po noong una kong nakita si RD noong nagpatawag po ng meeting Yes. sa CCPO. Ayan, doon ko po unang nakita si RD. Welcome po, RD. Masaya po kami, RD, na makasama po namin kayo dito sa aming radio station. Hopefully ay may magandang experience po kayo dito sa amin. Ayan po. At syempre, no, sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay may mga tanong, komento o mensahe, pati greetings, nako, wag na pong mag-atubili, ipadala po yan sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment po sa 1116 DXAS FB page. At pwede rin nila, attorney, i-follow po ang page ng NAPOLCOM. Tama po. Yung Facebook page ng NAPOLCOM ay NAPOLCOM Regional Office 9. Yung 9 namin, yung Roman numeral IX, no? So, pwede nila i-follow yung page na yon sa lahat ng mga updates regarding sa mga activities ng office po namin. At ngayong hapon, mahalaga po ang magiging topic natin dahil magaganap ito sa April 19. Tama sa po. Sunday po mismo, attorney, no, pag-uusapan po natin ang tungkol sa guidelines sa NAPOLCOM exam na gagawin po. At umpisahan na natin, attorney and RD, no? Itong ating discussion. Siguro po yung unang tanong natin, anong exam po ba itong magaganap ngayong Sunday? Sige po, no. So yung examination na to, broadly dalawa po siya, no. So meron tayong entrance examination, yung entrance examination po natin, yung lahat ng mga graduado po ng 4-year course na gustong papasok or mag-join o magsilbi bilang mga miyembro ng PNP natin, ng kapulisan po natin, na wala silang mga hinahawakan pang mga eligibility. So sila yung magti-take ng entrance examination natin. Tapos yung another exam din natin, yung tinatawag nating promotional examination. So, yung promotional examination natin, depende din yan sa rango nila, no? So, mayroon tayong examination natin sa PO 4th exam, PO 3rd, PO 2nd, at saka yung PO 1st. So, yung PO 4th natin, alala nila yung dati-dating examination natin ng PO, tapos yung PO 3rd natin yung is PO exam, tapos PO 2nd, itong inspector, at saka yung sa superintendent, ito naman yung PO 1st examination natin. So, bawat promotion kasi ng kapulisan natin, may corresponding din sila na required eligibility. So, yung wala pang mga hinahawakan na eligibility for corresponding promotions sa particular ranks, sila yung magti-take natin sa tinatawag nating promotional examination. This coming Sunday po, April 19, 2026. Ano naman po ito, RD, itong Police Executive Service Eligibility? Yan yung pinakabago po natin na additional na ano po ito? examination. Ang kuan po natin, no, yung nanilbihan po natin sa kapulisan, meron tayong tinatawag na mga level of eligibility, no? So, meron tayong first level, pero yung first level natin wala na yun kasi yung mga undergrad, lahat kasi nagsimula tayo sa second level. Pero yung second level natin, iba kasi yung sa kapulisan natin, no? Mayroon kasing entry position, yung tinatawag nating entrance, pero second level din yan. And the rest of that, tinatawag natin na second level, pero sa middle management. Yung isa diyan, yung third level, no? Yung pang executive. So yung PESE examination, Police Executive Service Examination Eligibility yan, no? So sa mga PNP officials natin na pwedeng papatungo na sa Colonel to General, yun na yung eligibility na nire-require para sa kanila. At saka bago ito ngayon, no? Kasi ang usual na examination dito ay hinohold lang natin sa isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Pero itong medyo bago ngayon kasi ginagawa na rin ng regionalized na examination. Bali, sabay na rin siya sa annual or semi-annual natin na
entrance and regular promotional examination. In short po ba, RD, mas pinahirapan natin ngayon ang ating mga kapulisan para Hindi. mas ma-promote sa higher rank? Mas madali kasi Mas siya, madali po ba mas ito? pinapadali natin, mas pinalaganap at pinaspread natin yung services. Kasi dati-dati, pupunta pa sila ng Luzon, pupunta pa ng Visayas, at saka ang isa dito sa Mindanao, ang naalala Davao. ko is sa Davao City. No? So, yun. Pero ngayon, isinasabay na siya sa lahat ng mga regional offices. Mas naging localized. Mas kumbaga. localized siya ngayon. So, mas makakatipid pala sila sa Mas advantage makakatipid pala sila. to, RD. Yes. Kala ko mas pinahirapan natin yung mga opisyalis natin. Pero, Attorney Alexis, ano-ano yung mga reminders po natin sa ating mga examinees? Yan. So, every examination, ito, parati natin nire-remind yung mga examinees natin, no, na ito, ang pinagbabawalan natin, no. And unang-una, syempre, pagdating sa examination venue, pinagbabawalan talaga natin yung pagdala ng cellphone. Yan, no, dahil alam naman natin ngayon, parang ang cellphone, parang ano na yan, hindi tayo komportable. Parang wallet natin yan, di ba? Pag hindi mo dala yung cellphone mo, di ba? Parang hindi ka komportable pag wala dyan yung cellphone mo. But for this particular activity, itong exam na to, pinagbabawalan talaga natin yung pagdala ng cellphone doon sa loob ng examination venue. So, ang sanction kasi dyan, pag nahuli natin ang isang examinee, and whether intentional yon or unintentional yung pagdala ng cellphone doon sa loob ng examination venue, madidisqualify siya and pwede pa siya maging subject ng investigation namin, no? So kaya yung pagdala ng cellphone mahigpit talaga na ine-enforce namin yan, ini-implement namin yan dahil nga meron din kaming exam team coming from NAPOLCOM Central Office, no? So binabantayan nila yung conduct of examination dito sa mga regional centers natin, sa mga regional offices natin, sa different examination venues. May mga team coming from NAPOLCOM Central Office. So we are strictly enforcing yung policy natin sa pagdala ng cellphone. Now, doon naman sa mga examinees natin ng mga miyembro na ng PNP, yung mga kapulisan, pinagbabawalan din syempre natin yung pagdala ng mga baril nila, yung mga service firearms, no. Syempre, pag pulis, no, hindi rin komportable yan na pag hindi nila dala yung baril nila. Pero for this particular activity, so bawal na bawal magdala ng baril sa loob ng examination venue. So yan yung among others, no, yan yung pinaka-importante, no, na reminders natin sa ating mga examinees this coming Sunday, April 19. And of course, dito sa Zamboanga City, yung venue natin ay dyan sa Don Pablo. Yan. And of course, meron din tayong examination venue doon sa Pagadian City. And doon naman sa, if I'm not mistaken, sa Columban, St. Columban College, no? Yung Sa National High School. National High School ba? Sa National High School. Sa dating sa Santa Maria, tapos yung madali siya maalala, yung ginagamit siya dati ng WIMSU. No? Ginagamit siya ng WIMSU dati. Yung dating WIMSU. Dating WIMSU. So, And- National High School. And siya. meron din tayo sa Hulo, no? So magkakaroon din tayo ng exam this coming Sunday sa Hulo, no? So doon naman iba't ibang schools ang ginawa nating venue for this particular examination natin. Yan. For clarification po, attorney, dahil hindi pwedeng magdala ng cellphone sa loob ng venue, parang advisable na lang ba na from home, iwan na lang? Or sa labas naman ng classroom or room, doon pwede ilagay? Paano po ba yan? Yan, in-advisean talaga namin kung pwede, iwan na lang talaga nila sa bahay, no? Yung iba naman, dahil nga, yun, hindi ka komportable pag hindi nila dala yung cellphone, yung iba, iniiwan nila dun sa U-box, no? Or sa sasakyan nila, no? But definitely, hindi namin tatanggapin, no? Gawing parang depository area, yung parang guardhouse dun sa loob ng examination baggage venue. counter, Yan, walang parang baggage counter, no? Opo. So, definitely, pagpasok pa lang nila, nang magkakaroon ng frisking, no? And if ever na, yun nga, may cellphone sila, palalabasin talaga namin, no? So, better yet, na iwan na lang nila sa bahay. Kung may sasakyan naman sila, pwede nila iwan sa sasakyan. So, hindi namin tatanggapin yan. Wala kaming parang depository area doon para sa ating mga cellphones or pati sa mga baril ng ating mga police examinees. Pero yung mga PNP po natin member na, bawal din po sila magbitbit ng cellphone. Ganon din po. Ganon din po. Additional lang yung baril na bawal Additional din. lang yung baril. Kasi yung exam natin,
may mga mag-take na mga civilians, yung mga college graduates for the PNP entrance examination, at mayroon din na police examinations para doon sa mga pulis na. So, dalawang klase ng mga examinees ang meron tayo, no? Yung mga pulis na at yung mga civilians pa lang na gustong maging pulis, no? So, doon sa mga civilian, very clear na bawal ang cellphone. Sa mga pulis naman, bawal ang cellphone at bawal din ang baril. RD, how about po ang kanilang pananamit? Di ba po pag magte-take minsan sa civil nga, dapat naka white t-shirt, pantalon. Dito po ba may required din po na pananamit? Ganon din, no? So, sa pananamit nila, sa yung tinatawag natin na standard natin na pananamit nila is yung naka-white t-shirts yung mga civilian natin, tapos dark pants sila doon sa pambaba, no? Tapos nakasapatos po sila. So, yun lang ang standard na sa damit, at saka yung sa kapulisan din natin, dapat naka-uniform sila, no? Naka-uniforme sila. So, meron naman tayong iba-ibang klase ng uniform sa kapulisan din natin. So, pwede nilang gamitin yung type B or type A nila na uniform, o office uniform na gagamitin nila. And pag may mga rason na kailangan nila na yung field uniform nila, so kung kailangan nila na gagamitin din yon, so tinitingnan namin, pero ma-allow naman din sila na magagamit yung mga field service uniforms nila. Tapos isa din sa mga kailangan na siguro alalahanin nila na yung mga notice of admissions at saka yung mga IDs nila, no? Kailangan nila yon na dadalhin, kasi yung notice of admission nila, parang yun yung papel nila na i-allow sila na papasok. Parang ticket nila, no? Para makapasok sila sa examination centers or sa venues natin. And yung mga IDs nila would correspond yung identity na sila yung magte-take ng examination. Pero dapat po ba valid, RD? As much as po ba? possible, valid IDs, no? Valid IDs. In fact, yung mga walang valid IDs, ni-require natin yung mga clearances na would identify na sila talaga yung tao na magte-take ng examination. At saka yung mga IDs rin nila, baka makakalimutan nila, during the processing naman, they are required naman to present their valid IDs. But there are situations kasi, experience natin before na siguro, early man yun sa umaga, lalo na yung nagra-rush, so and so forth, minsan nakakalimutan. So, paalala lang din na isa sa mga importante na dapat hindi makakalimutan, hindi makakaligtaan is yung notice of admissions nila at saka yung kanilang mga valid IDs. What if daw, RD, that day nawala yung hard copy nila? Pwede ba electronic, yung may picture lang? Yung sa mga notice of admissions nila, pwede naming makakuha namin sa record namin and we can produce, and kung mababalidate namin na the same person is siya naman ang magte-take ng examination, then they would be allowed to take the examinations. Okay po. Pero Attorney Alexis, anong oras po ba yung examination? Yung exam natin mag-uumpisa at exactly 8, no? 8 to 11 yung examination natin. But of course, we highly encourage yung mga examinees natin to be at the examination venue as early as, kung pwede nga, 6 or 6:30, no? Kasi around that time, ina-allow na rin natin yung yung entry rather of examinees doon sa examination venue, no? Dahil nga at exactly 8 mag-umpisa na talaga. Dahil kami rin, as early as 5, nandun na rin kami, yung personnel ng NAPOLCOM, and even yung mga proctors nire-require namin na to be at the examination venue before 6, no? So, siguro mga 6:15, 6:30, no? We will start or will allow the entry of examinees, no? So, mas maganda na maaga sila para hindi rin masyado mahaba yung pila, dahil nga na naging mahaba din yung pila dahil sa frisking, no? Hindi kasi pagdating mo doon makapasok agad. Nagkakaroon kami ng, as a matter of procedure, yung frisking, no? Kaya nagkakaroon ng cap-cap, no? Yung tinatawag natin pag cap-cap, no? To make sure na wala talaga silang baril at wala talaga silang dalang mga prohibited items kagaya ng cellphone. What if po may mali? Yan, pag meron namang policy ang NAPOLCOM doon sa mga latecomers, no? So, pinapa-report muna sila doon sa control room, and then the management together with the exam team will evaluate kung ano yung naging reason ng bakit late siya. Tapos, doon kami magde-decide, no? If we will admit him or kung ano yung maging action to be undertaken by the team. Maalala ko lang po, sa babae po ba, RD, yung buhok, may required po ba na paano yung, or pwede lang po katulad ganito, nakalugay lang po?
Pwede lang siya na Pwede nakalugay na. lang. Ang importante lang na yung mukha niya magka-correspond doon sa pinipresent nila sa kanilang mga IDs, saka doon sa pagkukuha ng pictures nila during sa processing ng examination. So ang mangyayari, ideally, kung ano yung hitsura nila, yung panahon na nagpo-process sila, nagpa-file sila, yun pa rin yung hitsura nila. Yung pwede take ng exam. Dapat recent. Dapat recent. Dapat recent. So, Wag yun yung magpapakulay ng require natin. buhok. Oo. So, yun yung natin, sinusunod natin. Ayan. Saka may idagdag din ako na yung sa mga late natin, minsan kasi na may mga aberya-aberya tapos mga iba pa na medyo galing sa malalayo, baka yung sa pagsasakay ng sasakyan. So, yun na nga, pag may mga late tayo na mag-take ng examination, pina-report natin mayroon kaming tinatawag na control area or control room kung room man yan. Saka tinitingnan namin, in-evaluate kung ano yung valid reasons na bakit sila na late or na-delay. Pero meron kaming cut-off, no? So, depende pa rin, pero yung cut-off natin yan nasa 9 o'clock. Dapat hindi sila malilate more than 9 o'clock. So, kasi pag malilate sa more than 9 o'clock, kukuha din kasi kami ng statistics, no? So, titingnan namin yung statistics, baka hindi magtugma sa statistics, nakuha na yung statistics, tapos may pumasok na nalilate pa. So, nagka-cut off tayo ng mga until 9 o'clock, as much as hindi pa nakapag-start yung pagkuha ng statistics, baka pa pwede ba, pero paglalampas na baka hindi na sila po pwede allow na magte-take ng examination. Tama po ba? 8 a.m. po, no, attorney? Yung starting Yes. ng exam. Na examination. So, pag na-late siya, 1 hour na halos. 1 hour na halos. Oo, pero grabe yung grace period natin sa Yes, kanya. papaya. Pero dapat valid po talaga. Ano po yung mga hindi valid para ma-prepare po ni Deda? Meron na po ba tayo na try na, ay hindi talaga valid yung reason mo, pasensya ka na scrutinize natin, parang gawa-gawa mo lang talaga yan. So may mga ganun, pero usually yung exam i-consider naman namin yung exams nila, no? So yung ordinary delay lang siguro, generally talagang ina-allow, pero yung maglampas na siya ng 9 o'clock in the morning, tinitingnan na rin kung makakaya pa niya o hindi. So, tinitingnan niya na, okay, mag-take ka, pero yung assurance mo na makahabol ka kasi at 11 o'clock, either finish or unfinished, kailangan nang i-submit yung papel niya or yung answer sheets niya. At para po malaman nyo kung paano nyo ititik ang exam, alamin naman po natin ang coverage nito. Kasi kung 8, 9, 10, 11, 4 hours po sila meron, no, para matapos po yung exam. So, paano po ba yung coverage ng examination? Ano po yung mga subjects na dapat po nilang pag-aralan na ngayon? Ilang araw na lang natitira? Habulin nyo po ang pag-aral. Sige po. Basically, no, yung sa coverage ng examination nila, mayroon kaming NOA, yung Notice of Admission. So, sa Notice of Admission nila, may nakalagay doon na coverage. No? Hindi ko lang masyadong ma-memorize, pero may malaala ko diyan. So, basically, mayroon tayong coverage diyan na cover natin yung English, no? English grammar, reading, tapos analysis, English yan lahat. Kasama na yung word meanings, no? Antonyms, synonyms, so on and so forth. Tapos, mayroon din tayong mathematical diyan. So, yung mathematical naman, ito yung about numbers, lahat about numbers, no? So, combination yan, may basically kasi is, college level siya na examination or pang 4 years siya na level na examination. So, kung ano yung mga usual yung na-encounter doon sa mga board exams, Sa civil Opo. service, more or less pari-pareho siya doon. So, yung mathematics natin, yung mga algebra natin, so ano yan siya lahat, no? Kuan yan siya, isasama yan siya. Tapos, mayroon tayong abstract reasoning, no? Yung abstract reasoning naman natin, yung analysis na yung reasoning nila, yung sa mga abstract na bagay, no? Mga figures, so on and so forth, no? So, yun yung sa abstract reasoning natin. And mayroon din tayong mga current events, no? Tapos yung isa kasi pamumulis din ito, tapos kailangan mayroon silang nalalaman about sa government, about sa mga karapatan. So, yung mga context natin sa Philippine Constitution at saka history, kasama yun siya na lalabas or i-cover natin doon sa examination. Roughly, no, yun yung maging coverage natin sa entrance examination. Yung sa PNP naman na examination natin,
Bali, depende yan doon sa kanilang by ranks. Pero generally, cover yan yung mga issuances ng NAPOLCOM, yung mga existing natin na mga batas na appropriate doon, no? Depende sa investigation, doon sa mga reports nila, at saka yung tinatawag nating POP, no? Police Operational Procedures. So basically, yun din ang i-cover ng examination natin sa mga promotional examinations natin. Kung tama pa po ba yung reckless imprudence, mga Yes. Si Attorney De Liwa, baka may gusto pong idagdag pa na tips, ano pa ang mga dapat nilang pag-aralan? Ayan, actually tama 'yon. Ito naman parang general information, no? Gaya ng ano kanina na parang civil service exam, no? But of course, may mga certain questions, no, that would pertain to police matters, no? Kasi syempre, etong mga civilians na syempre they are taking the examination because they are aspiring to be part of the police service, no? So may mga questions doon, certain questions na it has something to do with yun, the scope of work, no, ng ating mga kapulisan, no? May mga situation na ibibigay, so as a police officer, ganyan, what will be the appropriate action to be undertaken that is commensurate, no, doon sa situation and so on and so forth. So yun, and aside from that, yun, doon nga sa notice of admission, yun na lang yung advice natin, no? Check nila yung notice of admission, nandun yung coverage, no? And nabanggit din doon, no? If I'm not mistaken, may nabasa ko doon na yung Bill of Rights, no? So very basic din yan, dahil nga gusto rin natin na itong mga future police officers natin, alam nila, no, kung ano ba yung mga karapatan ng ating mga kababayan, no, especially once they will be admitted into the police organization, they will be referred to as law enforcers, no, tagapagpatupad ng ating batas. But of course, sa pagpapatupad ng batas, syempre may mga limitasyon yan, no, dahil nga that should not infringe constitutionally guaranteed rights ng ating mga kababayan. So may mga ganong questions na lalabas doon. Expect na may mga lalabas na questions parang ganyan doon sa examination natin. Yung Miranda rights po, i-memorize nyo na rin. Pwede. Baka lumabas po yan sa inyong mga SALN, mga ganyan po. Yeah, i-recap nyo po yan, i-review nyo po yan. Pero, Attorney RD, tama po bang tanungin to or pwede bang tanungin, yung exam last year, pwede ba mag-repeat ang questions nun ngayon? May ganyan po ba? Or every year po ay nagbabago po ang ating mga tanong sa exam? Actually, mayroon tayong set of questions, no? Yung questions. Every year kasi may gumagawa talaga. Mayroon tayong nagpo-produce or gumagawa ng mga questions. Pero yung mga questions namang ito, ina-arrange sila in a way na yung possibility na very common na mga topics po pwedeng baka maglalabas, but not exactly na yung question last year would be the same question as of this year. Pero mayroong possibility na baka yung iba, kasi for example, no, may mga situations kasi, for example, mga situational natin, no, may mga situations kasi na parang na-highlight siya palagi, no? Nagtitrending siya, no? So, baka yung mga ganong mga sitwasyon, baka po pwedeng maulit siya. Pero yung setup natin kung paano siya ginagawa yung questions, we have actually yung parang bank, no? Parang yung inputs ng mga questions in the past, no? In the past. Yung mga basic na questions na remain constant, no? Remain constant kahit ng passing of time, mayroong chances na lalabas yan kasi basic information yan. Pero yung mga current events, the last ilang years, may not be the same current events. Murag sa Bisaya pa, panus na to siya. Panus na. So, dili na siya. Pero yung kanina na sinabi natin na Miranda Doctrine, nako, kuan yan. Parang walang kamatayan yan na prinsipyo doon sa mga arrest. So, po pwedeng, gano'n na sitwasyon, po pwedeng lalabas yan, no, na mga questions natin. Attorney, baka may dagdag pa din po kayo. May mga dapat, may iba pa pang mga tanong na dapat po mawala doon, or ano po ba, yung mga yung last questions last year, ganun pa rin po ba ngayon, malaki pang portion, or syempre hindi na siguro din? Yan, actually meron tayong mga tinatawag natin doon na parang pool of questions, no? Dahil nga
kahit kami dito, every now and then, ang central office namin, no, humingi din sila ng mga questions na pwede naming i-contribute, no, para doon sa mga pool of questions. So, expect na hindi yan, kung ano yung naging question ngayon, yan din yung lalabas next exam, no? Dahil syempre ang gusto rin ng NAPOLCOM, we have to maintain, no, yung sanctity and integrity of this examination, no. So kaya nga kahit yung mga examinees, no, na consecutive siguro mga 3, 4, 5 consecutive times, no, take ng exam, yung iba hindi pa rin makapasa, no. It goes to show na hindi nga paulit-ulit, no. Okay. Ibig sabihin kasi kung paulit-ulit na familiarize na nila on first take, ito yung mga exam. Second take, ito pa rin yun eh. Third take, pero hindi eh. Kasi may mga after 5 takes, hindi pa rin talaga mapasa. Ito lang yung sabi namin na medyo mahirap nga ang examination namin, no? Kahit na yung lahat ng mga nagtitake dyan ay mga college graduates, no? So, yung iba medyo nahihirapan din. And dahil nga yung mga ganyang questions ang lumalabas, no? In fact, yung passing percentage namin dyan, medyo mababa, no? Basta medyo mababa yung mga pumapasa dyan, no? Although yung passing score namin ay nasa 70 lang, no? 70, and as compared to civil service, I think 80%, no, yung passing score for PRC and examinations nasa 75. Some of those PRC administered examinations, kami dito 70 yung 70 passing lang, pero score. konti lang po yung pumapasa. Yung passing percentage, konti, no? And Baguhin every po year. natin yung mga tanong siguro. Gawing Yan. easy. Pero yan, the quality of question, syempre, gusto natin yung mga makapasa ng exam, eventually ito yung mga maging police, no? Syempre, that would reflect, no, na ano bang qualifying examination tinake nitong mga pulis na ito, no? Gusto natin syempre isang objective natin diyan, gusto talaga natin to professionalize our police officers. So pag NAPOLCOM passer yan, pulis na yan, ibig sabihin may alam sa batas Matalino. yan. Yes, dahil naipasa niya yung NAPOLCOM exam na madami nga ang bumabagsak dyan sa exam na yan. So pag nakapasa po pala sila, konti lang ang rate na nakapasa, dapat proud po pala sila nun. Yes, Oo, yes, dapat kasi mas marami ang bumagsak kaysa Yes. pumasa. Yes, tama po, tama po. Talagang So, sa exam pa lang, Attorney Ardino, sinasala na po pala talaga. Gusto po ba natin magkakota? Gusto naman. yes, sinasala na talaga, so to speak, no, dahil syempre ang gusto talaga natin na eventually kung sino yung maging pulis ay those who are truly qualified, those who are truly suited, no, doon sa mga qualifications at sa yung ideal na police officer na hindi lang physically fit, mentally fit, and highly knowledgeable din, no, sa mga batas, sa mga especially yung analytical logical reasoning, no, yung mga figures kailangan yan ng isang pulis, di ba? Siyempre pag nandyan na siya, halimbawa deployed na siya dyan sa halimbawa sa traffic, yan, medyo no, halimbawa madami ng mga sasakyan, ganyan, no, so kailangan ma-analyze na sino yung unahin, paunahin natin, ito muna, stop muna dito, and so on and so forth, no, so that requires parang analytical na capabilities, no, paano mo i-analyze yung logic doon para maano natin yung ma-solve natin yung traffic, no, at that particular moment. Yan. Kaya hindi na po magtataka kung ang ating coverage ng exam, not lang siya more on memorization. May mga situational na question doon kung saan gagamitin natin ang ating thinking skills. Yes, Ang yes, higher tama po. order thinking skills natin. Tama No? po. So, mag-aral po tayo ng mabuti habang may ilang araw pang natitira. Oras natin, 2:02 na ng hapon. Part 1 pa lang po yan ng ating pinag-uusapan na guidelines po para sa darating na NAPOLCOM exam this coming Sunday. Magbabalik pa po ang ating programang Ahensya de Konsensya at marami pa po tayong tanong. Kung may mga tanong rin po kayo, mag-comment sa ating FB page 1116 DXAS or magpadala sa 0916296625. Magbabalik po ang programang Ahensya de Konsensya kasama ang NAPOLCOM Regional Office 9 dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
Sabi ba tu, ay pwede kita ibita konel desgrasya na kamino? Si pirmi kita akorda konel blow bagets. Si kuya, memorya lang pirmi ko nal blow bagets. Akorda lang pirmi checkya ko nel. B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, checkya anay si embanamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea pirmi si justo va el level del oil, bisya también si tiene leaking. W. Water. Checkya tamen con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator, itiene agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y alcanza na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay justo y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma y no hay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneja si quiere dormir, cansaw, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Oras natin mga kaibigan, alas 2:07 ng hapon at muli pong nagbabalik ang ating programang Ahensya de Konsensya. Kasama pa rin po ang ating bagong partner dito sa ADC, ang Napolcom Regional Office 9. Muli, good afternoon sa lahat ng mga tagapakinig natin, lalong-lalo na dun sa mga kakabukas lang ng kanilang radyo at Facebook. At batiin ko muna ng isang magandang hapon si Ma'am Mife na bumabati sa atin ngayon. Buenas tardes, sabi niya pa. Buenas tardes, Ma'am Mife. Naalala ko rin pala si Pastor Norman Famadico. Alam ko, estudyante to ni attorney, si Norman Famadico. Familiar po kayo, attorney?
Yan. Sa ano po siya? Labuan Hospital actually siya. Alright. Opo, nakinig po siya sa atin last time. At ayun na nga, dito po no, sa ating programang Ahensya de Konsensya, pinag-uusapan po natin ang tungkol sa mga dapat nyo pong alam o guidelines sa mangyayaring NAPOLCOM examination ngayong Sunday, April 19, 2026. At kasama pa rin po natin dito sa ating studio, live na live, ang ating Acting Assistant Regional Director, Attorney Alexis De Lima, at syempre ang nagbigay surprise sa ating lahat, ang mismong RD din ng NAPOLCOM, Attorney Pablito Abad Jr. Muli, good afternoon po, RD, Attorney. Ma'am, good afternoon po ulit. Ayan. Good afternoon po ulit, Ma'am Sarah May. Yes, kanina po marami na po tayong pinag-usapan, mga pagbabawal, yung coverage ng exam, anong oras, ano yung mga importanteng dalhin, ano lang ang pwede. Ngayon po, yung tanong ko naman po ay tungkol sa venue natin. Paano po ba malalaman pala ng ating mga examinees ang kanilang assigned testing room na lang siguro? Kasi like for example, dito po sa Zamboanga, Don Pablo lang naman po, no, ang examination site natin. Paano po yung room talaga nila, attorney? Sino po kaya? Ma'am, before siguro ko sasagutin din, ma'am, no, mayroon akong ipahabol, no? Kasi yung kanina na-highlight lang natin yung cellphone, no? At saka yung reason behind kung bakit talagang pinagbawal po ang cellphone, no? So, aside sa cellphone po, lahat ng mga electronic na gadgets, yung, for example, yung watch natin, no? Yung ano ba yung mga bagong mga watch ngayon, yung electronic watches natin na po pwede na magiging calculator, Yes, gano'n, no? opo. Bawal din po yan sila. Tapos yung may mga gadgets na rin na nagkakaroon ng mga micro cameras, bawal din po yan, no? So, yun ang pinagbabawal po natin. Yung cellphone din kasi talagang nagiging nagiging source of communication, tapos parang recording, no? Tapos transmission ng mga bagay, and sa madali pong pagkakasabi natin, iwasan natin na makompromiso yung integrity ng examination po natin, no? So pwede kasing magamit yung cellphones, pwede mga smartwatches, yung other electronic recording devices or gadgets. So lahat-lahat bawal po yan, no? So yung pinaka-reason ng behind is iniingatan natin yung integrity ng examination natin, no? So may experience tayo before na nagkakaroon ng mga problema even after na pumasa na sa examination, no? In fact, may naalala ko na yung iba nakapasok na, then nalaman dahil nagkaroon ng pattern, widespread, massive, by the use of yung cellphone basically, no? So nagkaroon Parang may ng leakage po lumalabas, no? So magiging maging siyang tool for yung massive na yung distribution or communication. Tapos kahit hindi lang dito sa isang center, baka po pwedeng sa other centers maapektuhan. So yun na nga yung dahilan na pinagbabawal din talaga. So hindi lang cellphone, yung other recording, smartwatches, any electronic device na po pwedeng magagamit for those tingin natin na purposes. And very strict po si NAPOLCOM diyan. Violation lang ng policy, no? Yung violation lang hindi pa napapatunayan na nagli-leak, nagkukudigo, so on and so forth, automatic disqualification talaga yan siya. Dayon sa nasabi ni ERD na masasubject to investigation. So pag sa subject to investigation napapatunayan, magkakaroon sila ng mas mabigat na consequence. In fact, yung last examination, mayroon kaming minomonitor kasi mayroong nababan for life, mga 6 yata, no? So sa isang center na napatunayan na nag-commit ng mas malalim pa ng mga offenses. So yun ang dahilan kung bakit na parang stricto si NAPOLCOM about the cellphone and other electronic gadgets. Pag naban po ba, RD, halimbawa, nalaman na talagang nandaya, naban siya, maaari rin po ba sa ibang mga government, no, maban na rin siya, or paano po ba yan?
yung record niya? Ang record naman lang kasi is ban lang siya sa PNP, no? Ban lang siya sa PNP, hindi siya makaka-take ulit. So, if ever na sa pag-take ng examination, hindi na siya po pwede. So, if ever na Mag-take siya, halimbawa, sa mag-take board, sa teacher. board or sa teachers, baka po pwede doon. Pero once papasok siya sa PNP, may record na rin siya. Na, Or discretion na lang din po ng PRC ng teacher, no? Dahil yung integrity na wala na. Yes, oo. So, yun ang dito sa amin. Okay. Okay, ayan po ha. Malinaw na malinaw po yan. Kahit po yung ballpen, baka yung ballpen nyo po may recording na din. Yes, oo. Oo, masyado. Actually, ang isa din, no, ang ginagamit po sa exam, lapis lang talaga. Baka Okay. yung lapis, baka may recording Yung na rin. lapis po natin, alam ko may standard din po, no? Standard, no? Yung lapis na ginagamit natin. Nung Mongol natin na lapis natin, Mongol 2. Na Number lapis. 2. Number Number 2. Yun 2. ang ginagamit natin. Tsaka sana magdala sila ng additional na lapis, baka makakaroon ng yung mabali. Opo. So kung hindi man additional na lapis, dapat meron silang sharpener na dala nila. Para kahit papano, hindi masayang yung oras na makakontinue sila sa pag-answer sa examination natin. Bawal din po yung mata linaw. Yung mata natin saan-saan, tinatry magkuha ng mga sagot. Pero yung pagdating po sa venue, yung mismong room din po, attorney, paano po yun? Ayun, and doon, actually doon sa notice of admission, naka-indicate naman doon, no, kung ano yung room number nila, ano yung seat number nila, actually meron na. Now, pagdating nila doon sa examination venue, meron kaming ipopost, no, na yung tinatawag namin directory, no, dahil for this particular examination, itong schedule natin, cycle, yung venue natin is Don Pablo. The last time kasi yung fisheries, no. So, meron din kaming inassign na mga building and mga classroom that would correspond doon sa room number ng examinee. So bago sila pupunta doon sa mga building, we highly suggest na tingnan muna nila, verify nila doon sa directory kung saang building, okay, na doon ang room nila, no? So kung makita nila, ma-identify nila, that's the time they proceed, no? They can proceed to that building at doon meron ng proctor nag-aantay sa kanila, and they will also be assisted para doon sa assigned seat nila. So very clear yan, doon sa notice of admission, meron silang room number, assigned room number, at meron na ring assigned seat number. So para malaman nila yung room nila, again, meron kaming directory na ipopost. Nakakalat yan. At pwede rin, kung ever hindi talaga nila mahanap, hindi sila familiar doon sa venue, pwede sila pumunta doon sa sinasabi naming control room, no? Para kami na rin mismo ang mag-assist sa kanila para maihatid sila doon sa assigned room nila. Okay, kaya baka may nakaligtaan po, no? Hindi naman tayo ganun ka-perfect. Baka Yes, yung tama name po. ay hindi po nailagay. Controlled, saan po makikita ang controlled room? Para dito sa itong Don Pablo na school, ang control room namin ay doon mismo sa gym, no, sa gymnasium ng Don Pablo, no. So pwede naman sila magtanong doon sa mga personnel namin kasi during the day of the examination, ang nandun sa loob ng examination venue, mga NAPOLCOM personnel, yung mga examinees and selected na mga PNP members na tumutulong sa amin sa frisking and sa of course sa security. Okay, sa perimeter security, andyan yung mga pulis. So, pwede sila magtanong kung meron silang makitang mga personnel ng NAPOLCOM na naka-ID yan, naka-uniform na NAPOLCOM, tanungin nila kung saan ba din yung control room. Wala din po dyan fixer. Baka mabayaran nyo na. Ay, wala. Hatid ko po kayo, pati din. Wala. Codigo, libre. Wala. Yan yung ayaw na ayaw natin, no? Dahil nga nabanggit kanina tungkol doon sa mga alleged na dati may mga nangyaring mga cheating, no? So eto, no? Mas grabe na ngayong sanction ngayon, no? Ban for life. So sayang naman yung pangarap nila na maging pulis. So mawawala na yon. Hindi na talaga sila pwedeng maging pulis dahil ban sila dahil sa mga itong mga unlawful na mga acts na they have committed, no? So bawal na bawal yan. Walang fixer. That we can assure na walang fixer doon during the day of the examination. First lesson, huwag mag-compromise. After mo matutong mag-compromise, ikaw na yung mag-i-implement. So, di ba, paano tayo magiging PNP kung dito pa lang sa bandang Correct. una, may bahid na ang Yes. ating integrity. Pero po, sa other important information, pwede niyo po ba kami bigyan ng tips? Ano po yung mga dapat gawin o dapat mga iwasan po para hindi magkaroon ng aberya sa mismong exam day?
para po sa ating mga examinees? Ano yung mga do's and don'ts na pwede nyo pong i-advise sa kanila para wala nang maging dahilan na hindi makatake ng exam? Ma'am, siguro na may idagdag lang muna siguro ako. Mhm. Yung sa paghahanap pala ng room, kasi yung mga rooms mayroong room number, tsaka mayroong seat number, no? So, sa directory naman, mayroong nakalagay kung anong building yung ginagamit inside sa isang school. By the time na makikita nila yung room number nila, kasi naka-indicate naman yun sa kanilang notice of admission, pwedeng ma-check nila kung andun ba yung pangalan kasi mayroon namang room assignment list, no? Yung room assignment list, nakapaskil din yan doon sa malapit sa pinto sa particular na room. So, doon pa lang sa labas, makikita na kung andito ba yung pangalan nila o wala. Once makikita na nila yung rooms nila. Okay. So, yun yung sitwasyon doon. Tapos, yung sa mga tips siguro, basic lang siguro, no? Matulog ng maaga, kung pwede. Mag-aaral pa po ba silang yung gabing yan? Siguro, Magpe-pray na kung lang. magpe-pray na lang siguro, tapos take time na lang siguro. Kung kailangan mag-aral, hindi na siguro yung labis-labis. Opo. Ang mas importante siguro makapagpahinga kasi kailangan nilang gigising ng maaga, no? Tapos, lalo na yung mga kalalakihan. Alam naman natin yung mga kalalakihan, minsan, pagbago sa lugar, gumagala, no? Gumagala. Minsan, nag-good life, no? Iwas-iwas lang muna, no? Huwag mo na siguro masyadong mag-good life. Yung iba, nag-i-explore, baka after na sa exam, no? Kailangan makapag-rest. Siguro, huwag mo nang iinom kung Baka tipsy mahilig man kayo. sa pag-iinom. Huwag na muna siguro para Makatake ng exam. baka malate pa kasi ma-hangover pa in the Tsaka morning. doble na po yung A na makikita nila. Oo. Dalawang A, dalawang B, dalawang C. So, yun lang siguro, no? Take time to take good care of themselves before the examination. Take time to rest, take time to pray, and be early, no? Be early on the Day of- venue or on the center, no? And before siguro sa matulog na night before or yung dapat yung mga kailangan na prepare na, no? Kung anong isusuot, anong mga records, anong mga dokumento, kailangan naka-prepare na yun siya lahat. So, yun lang siguro ang pinaka-basic siguro. And yung pag-aaral nila, given na din yan, no? Sa kanila na rin yan, kung paano nila i-manage, kung anong may materials ba sila, anong book, or anong review na materials, kung mayroon sila. Pero basically siguro, at the night before, no? Or at the day before, siguro, take time lang siguro na i-prepare yung basic on the following day, no? So, as much as possible, makatulog ng maaga, makapagpahinga ng maaga, iwas muna ang gala, tapos magpe-pray talaga, no? Magpe-pray. Tapos take time lang na a little lighter things to themselves, no? Baka konti-konti lang na magbabasa kahit papano para aantukin tapos makatulog na rin. And early in the morning, talagang as much as possible, magpapa-alarm, baka Hindi magising. kailangan talaga na at around 6 o'clock, no? At around 6 o'clock, dapat andoon na, no? Dapat andoon na. Kasi pipila din yan sila kakapkapan. And the more kasi na malilate, the more na yung chances of makapasok ng earlier, no? Earlier. Tapos siguro, magdala ng mga basic, hindi natin alam, no? Baka may biglang aberya sa tiyan natin. So, kahit paano siguro, no? Yung basic na ganong mga bagay na pang-headache, pang-diarrhea. So, Pwede po bang magdala ng tubig sa loob po? Yes, po pwede, no? Yung mainom na tubig, allow naman din siya. At saka, kung iba diyan, baka masyadong busy na sa umaga, hindi kakain, pakadala man lang ng snacks na po pwede. Kasi allow naman na kahit nagtitake ng exam, pwede man sila mag-i-snacks din. Okay po. Pwede Pero mas naman maganda sa bahay pa lang, naka-breakfast. Naka-breakfast na sila, mas Para maganda na diretso. rin. Yan, tama 'yon. Nabanggit kanina yung yung diarrhea, no? Actually, actual na yan na experience namin dito. Isang examinee, kaya nga dapat they should watch out, no, kung ano yung kakainin nila the night before. Kasi according to that examinee, parang kumain ata siya ng halo-halo. So alam naman natin yung halo-halo, daming mga Huwag mong Ayan, Opo, halo-halo. So mga the daily following products. day, itong isang examinee,
panay labas, no? And sabi ng teacher, parang highly unusual na, so, parang parating pupunta ng CR, no? So, initially, we suspected him na baka gumagawa ng mga irregularities, no? Kagaya ng baka may cellphone doon and so on and so forth. So, binantayan talaga namin, and yun nga, na-discover namin na yun pala talaga, no? He was experiencing yung LBM, no? So, in short, no, hindi niya natapos yung pag-take ng exam kasi siguro hindi lang 5 times, no? Pabalik-balik doon sa... Kailangan na ng dextrose. Yes, no? So, baka na-dehydrate na yon. So, tama yun. Doon sa mga examinees natin, no? You watch out, no? Kung ano yung makakainin nyo the night before, no? Opo. Kasi nga, nung tinanong namin, ano ba yung kinain mo? Bakit nabiglang nag-LBM ka? Naghalo-halo daw siya. Ayun, no? Dapat naghahalo pag pasado Pasado na. na after Oo, the exam. mag-celeb. Especially Halo-halo dito sa party. Buanga, no? Masasarap yung mahalo-halo Opo, natin left dito. and right dito. Ito yung halo-halo, no? Yung mga from the province, from the island, pagdating nila dito, gusto nila matry yung halo-halo. Yung halo-halo, ano yan? Halo-halo ngayon, prutas dyan, eh. Di ba? May saging, may Nag-halo-halo kung ano-ano yung halo-halo nga talaga yung tiyan niya. So yun, yan. Actual na ano yan kasi yung attention namin, it was brought to our attention kasi he was being suspected na parang highly unusual to na parating, ma'am, CR na naman ako. Oh, baka anong ginagawa doon sa loob? So binantayan namin, no, hanggang sa tinanong namin, bakit panay tapos chinek namin, baka merong cellphone doon sa loob ng CR. Opo. Wala naman, negative, at yun pala talaga. So we was experiencing loose bowel movement, and yun nga, nung tinanong namin, ang culprit pala ay yung halo-halo. Yan. Pero may mga ano po ba kayo, attorney, yung like emergency mga ambulance? Kasi minsan po kahit walang halo-halo, sa sobrang nervous nung examinee po natin, nagpa-pass out. May ganyan po akong kakilala nahilo, gustong masuka, nag-pass out po dahil sa question po. Yan. Meron po, no? Yan yung ano din natin, and that is a standard operating procedure, no? Sa matter of procedure ay meron po talagang kaming nire-request na mga emergency team, no? Meron from the health service, so merong doktor din doon, merong nurse, at merong naka-standby na ambulance. Aside from the PNP Health Service, meron ding team, emergency response team from CDRRMO ng Zamboanga City LGU, no? So meron, no? So yun, merong naka-standby yan, no? From start to finish. So nandyan lang yan sila on call if ever in any eventualities, no? So meron kaming naka-standby. Dalawa nga naka-standby yung ano namin, yung ambulansya. And nabanggit yung ngayong emergency response team, ni-refer namin doon yung aplikante na examinee na sumakit nga yung tiyan, no? At binigyan naman siya pero hindi niya na talaga dahil dehydrated na siguro kasi nung nung it was referred to us, mga nasa fifth time niya yan or more than 5 times na siya pabalik-balik doon sa CR. So dehydrated na talaga siya at hindi na natapos yung pag-take ng exam na yun. Kaya po muli mag-ingat sa mga kakainin natin before yung exam, yung mga gata, yung mga ganyan, mga dairy products, iwasan na po muna natin kahit yung mga maka-constipate, maka-almoranas po, yan, mga ganyang bagay. Pero last na po, no, bago sa ating pagtatapos, like for example po, ma-repeat po yung may halo-halo patient tayo, pwede po siyang bigyan ng special day para mag-retake or hihintayin niya po yung susunod talaga na exam? Wala po tayong special na para doon. So yun nga, sadly, kailangan niya antayin na lang, no, ang next na schedule ng examination natin. And ito, banggitin ko na lang din, dun sa mga latecomers, no, halimbawa na late siya ng 30 minutes or 1 hour, and pinayagan namin siya na mag-take. And hindi ibig sabihin mag-extend din ng 30 minutes to 1 hour yung exam para lang antayin siya na matapos, no? At yung exam namin ay magtatapos talaga at exactly also 11 in the morning, no? So yun yung disadvantage dun sa mga latecomers, no? Dahil sayang yung 30 minutes or 1 hour na hindi niya nagamit sa pagsagot doon sa mga questions sa examination natin. That's why we highly encourage sa mga examinees natin, no, to come early, no? Dahil nga yun nga, para umiwas doon sa mahabang pila
And of course, ayaw din natin pag late siya, whether granting, inadmit namin siya, pinayagan na mag-take, pero sayang yung oras, no? Dahil para sa iba nga na kompleto na 8 to 11, minsan hindi pa rin nila, nakukulangan pa rin sila doon sa 8 to 11 na allotted time para doon sa pagsagot ng examination natin. Ayun natin magbintot-bintot na tayo pag kulang na yung natin no time. Ayan po, oras natin 2:28 ng hapon. Lastly po, RD, sa inyo po ako magsisimula. Ano po yung last message, paalala po natin para sa ating mga examinees po? Okay, no. So, sa lahat ng mga examinees, no, na magte-take na examination, kami, nag-request kami na pagtutulungan natin na aside sa gusto-gusto nila na makapasa, aside sa kita natin yung pure intention nila na magiging police, magsisilbi sa bayan, siguro we are going to start it well, we are going to start it good, no, na sa kanilang sarili, no, gagawin nila yung lahat ng mga kaya nila, in all honesty, in all good faith, na iiwas sila mismo na mabahiran ng some sort of suspicion kaya, or ma-involve sila, or allegedly masuspitsahan sila na they are doing something, violating any policy ng office natin, na eventually would come to an end or a consequence na sila rin yung magsasuffer sa consequence, no? And siguro yung preparation, no, yung preparation nila, and as much as possible, no, yung be on time, no, be on time. Kasi yung before sa examination, before sa actual na mag-a-answer sila, may mga instructions din na ibibigay yung mga proctors natin, and May orientation may po. yung kung paano sila i-fill up yung mga so on and so forth. And mayroon kaming mga experience dati na minsan sinasubmit na yung answer sheets, tapos biglang mag-sir, may nakalimutan kami, no? Ganon. So, all of these things, may mga instructions kasi na preliminary. So, aside sa answering the examination, so, the more the time na may bibigay nila, the more practical and more convenient for them and easier for them na mag-a-adjust and makaka-focus doon sa portion na mag-a-answer talaga sila sa mga questions, no? So, yun lang din siguro basically. And yung nasabi ko kanina na enough rest, and they have to pray, and kung ano mang medyo nabanggit natin na medyo mahirap yung exam ni Napolcom, no? Medyo mababa lang yung passing mark, pero mababa din yung passing percentage. So pag hindi nila kaya, siguro aside na nagprepare sila, ipasa Diyos na lang. Huwag na lang sila gagawa ng Baka hindi pa maganda. time. Opo. Baka hindi pa time. No? So, ganun lang siguro yung pinaka-basic natin. Napaalaala po sa nagtitechnics. At saka isang bagay din, no? Baka kailangan magdala sila ng payong, baka biglang uulan, no? Kasi sa labas or some sort. Pero pag hindi naman uulan, iiwan naman din yun nila. Hindi naman po pinadalhin. Pero baka din, no? Kasi anyway, yung sa sitwasyon natin ngayon is medyo mainit tayo, pero the last time parang may narinig ako na May minomonitor po ngayon na LPA. yun, bagyo, no? Anytime baka biglang magbago yung panahon, no? Baka kailangan kayo, because we experienced before, no, na talagang inuulan habang nagpipila yung mga aplikante, no? So basically siguro para sa kanila na lang, no? Payong kaya or kan. Pero kung hindi naman nagagamit, pwede namang iiwan nila sa labas, no? Just like yung mga pinagbabawal na mga gamit, items. mga items. Okay po, attorney. Yan. Ano lang, good luck sa ating mga examinees, no? Ito lang masabi namin na kami sa Napolcom, pinaghandaan namin to, no? And basically every year, no, 2 times a year nagkakanda kami na examination. Para sa mga examinees lang natin, you come prepared, no, and you abide by our policies, no. Walang magiging hassle on your part, no. Yun lang, come early, come prepared, no. Tapos pila tayo doon. Kami naman sinusubukan namin, no, every year naghanap kami ng magandang examination venue para maging conducive naman yung testing center natin para doon sa mga examinees natin. So yan lang yung on our part, no? Yan yung assurance din namin
na kami naman, no, ginagawa namin ang lahat para maging maayos ang examination na ito. And of course, hiningi din natin yung cooperation ng ating mga examinees, no. Do not resort to anything that is unlawful or highly irregular, dahil whether we like it or not, we will really have to conduct investigation and baka sanction may be imposed. So once again, good luck sa lahat ng mga examinees natin. Ayan, nako po, excited po kami para sa inyo. God bless po sa inyong magiging exam. Ano man ang maging resulta, yan po yung will ng Panginoon. Kaya wag tayong gagawa ng kahit ano na pwedeng makabigay ng bahid sa ating pagkatao. Lalo na no, ang inyong kukunin na exam ay para sa PNP. Yan yung pinaka-importante. Okay? Oras natin, overtime na po tayo, pero maraming salamat po sa lahat ng ating mga naging guest ngayon, no? Mismong Regional Director ng NAPOLCOM, Attorney Pablito Abad Jr. and Attorney Alexis De Lima. Maraming salamat po sa oras at panahon na ibinigay nyo dito sa aming mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Sa ating technician, maraming salamat. At syempre, abangan nyo po ang susunod na programang Doctors Online, at magkarinigan po tayo muli dito bukas sa ating programang Ahensya de Consensya tuwing 1:30 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ito po ang Ahensya de Consensya, kasama nyo sa pagtataguyod ng tapat at mahusay na serbisyo publiko. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Consensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Kaway-kaway ang malinis na kamay.